September 30, nagsimula yung 6.9 magnitude na lindol na yumanig dito sa Bugo City, Cebu, mga kamarites, no? So, naalala natin, grabe yung mga nangyari. Dami namatay, mga houses na na-damage. Tapos, sumunod yung Typhoon Tino. Tapos, sumunod naman yung Bagyong Yuan. So, di talaga tayo tinitigilan ng mga sakuna ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre. Kung ating iisipin, no, kung sa ibang mangyari, kagaya ko, buti na lang kami, safe naman kami, wala masyadong na-damage. Unlike sa iba, daming namamatay, daming mga bahay na wala, halos walang natira. Sobrang nakakadurog ng puso talaga. Kung sa akin o sa atin na ito nangyari, siguro masasabi natin na mas mabuti na lang po siguro na mawala na lang kaysa mawala yung mahal mo sa buhay tapos ikaw na lang yung mag-isa na natitira, diba? Parang masabi mo sa sarili mo na oo, pagsubok nga to, pero bakit ang sakit, diba? Oo, masakit mga kamarites, pero kailangan nating i-accept, kailangan natin tanggapin na normal talaga sa mundong to na may mga sakunang ganito, na kahit may mga ganitong mga pangyayari, hindi natin pwede na isisi sa kahit sino o sa Panginoon kung ano nangyari. Oo, totoo. Masasabi natin dahil sa mga sitwasyon natin na sobrang sakit na kayang pangyayari ngayon. At masasabi natin at masisisi natin ang Panginoon kung bakit ganito, ganyan. Pero mga marites, feel ko lang ha, based lang sa mga nakikita ko, sa mga naramdaman ko, sa mga dream ko, sa mga panaginip ko, ganun, sa mga nakikita ko, sa mga na-research ko, ganun lang. Hindi natin pwedeng isisi ang Panginoon kasi hindi naman siya yung gumawa nito eh. Ang demonyo, si Satan yung gumawa nito, hindi yung Panginoon. Bakit? Kasi dalawa lang naman yung pwedeng gumawa nito, a bad or a good. Siyempre, doon tayo sa bad, diba? Doon tayo sa mga masasamang gawain. So, sino ba yung gumagawa ng mga masasama? Sino ba yung pangulo nito? Yung pinuno nito? Kundi yung si Satan lang naman. Diba? Sino yung dalawang magapangyarihang tao? Hindi yung Panginoon na si Satan lang. Silang dalawa yung nag-aaway. Silang dalawa yung nag-aaway kung ano yung dapat gawin dito sa mundo. Oo, si Panginoon yung gumagawa dito sa ating mundo, sa mundo na nagalawa natin ngayon. Pero dahil si Satan ay boring na sa pagkahintay dahil wala pang namamatay, wala pang mga tao na gusto niyang kuhanin para sunduin, ganon. So, alam naman natin kung ano dapat gawin ni Satan kung kapag may mga masasama na gumagawa, diba? Ma-happy siya, masasaya siya. So, ganon lang yun. Yung mga nangyari ngayon, si Satan yung gumagawa. Pero, hinahayaan tayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat yung mga tao ngayon, nakakalimot na tumawag sa Kanya. Oo, totoo yun. Oo, meron nagsisimba. Nagsisimba nga para makita kung ano kaganda yung suot nila. Oo, nagsisimba sila. Pero pagkatapos magsimba, lumalabas yung totoong color nila. Minamarites yung ibang tao, minamarites yung kapwa nila nagsisimba. O saan, bakit tayo nagsisimba kung gano'n? O totoo ba nagsisimba? Totoo ba nag-pray kayo sa Panginoon? Hindi. Nakikita yan ng Panginoon natin kung totoong tao tayo, hindi. So, bakit niya hinahayaan na nangyari ang mga ganitong sakuna? Mangyayari ang mga sakuna na ginagawa ni Satan. Dahil gusto ng Panginoon na tumatawag tayo sa Kanya. O ngayon, naging totoo na, tumatawag na tayo sa Kanya. Tumatawag lang tayo sa Kanya kapag mayroong sakuna, kapag mayroong matinding problema na dumating sa buhay natin, kagaya nito, ng lindol, ng mga typhoon na dumating. O diba tumatawag tayo sa Kanya, pero kapag walang mga sakuna o kahit anong mga pangyayari na ganito, tumatawag ba kayo sa Kanya?
Hindi. Hindi tayo tumatawag sa Kanya. Tumatawag lang tayo sa Kanya kapag nangangailangan tayo. Pero kapag wala tayong kailangan, anong tatawagin natin? Ninyo. Anong tatawagin ninyo? Ano yung pwede ninyong gawin? Ano yung parang parang ginagawa ng Panginoon. Ano, hindi yung pera lamang. Oo, totoo yun. Ang ginagawa na Panginoon sa mundo ito ng mga tao, kundi yung pera. Ang pera yung ginagawang Panginoon. At ang totoong Panginoon ay kinakalimutan na. Dahil wala daw ginagawa ang Panginoon. Pero hindi nila alam na sa puso ang ating Panginoon. Binabantayan tayo. Oo, meron tayong pagsubok dahil normal lang yun. Dahil na-try lang ng Panginoon kung gaano tayo katibay manampalataya sa Kanya. So, ganun lang yun. So, yung mga ibang tao kasi, nabasa ko dito sa Facebook, dito sa social media, ang dami nag-post ng mga, ano mo yun, yung mga Katoliko, yung sinisisi ay grabe kayo, alam ko hindi kayo Katoliko, alam ko ibang relihiyon kayo, kaya yung Katoliko yung sinisisi nyo. FYI lang po ha, huwag nyo kasi isisi sa Katoliko. Katolik ako, pero huwag nyo isisi sa Katoliko kung bakit bumabaha o binabalik-balikan ng mga sakuna yung Cebu. Ha? Huwag nyo isisi. Bakit nagsisimba kami sa Revolto o sa mga tinatawag ng imahe, ganyan. Hindi porket nagsisimba kami, nagsisimba kami sa totoong Panginoon. Yung Revolto na sinasabi ninyo, yan ang yung gabay namin, yan yung tinitingnan namin, yun yung parang guide namin na siya yung magsilbing gabay na masasabi na kung ano yung dapat natin sasabihin doon sa totoong Panginoon. Kasi totoo, iisa ang ating Panginoon. Madami tayong relihiyon pero iisa lang ang ating Panginoon. Kanya-kanya lang tayo ng relihiyon, kanya-kanya tayo ng paniniwala, pero ang totoo, iisa lang ang ating Panginoon. Yan ang tandaan ninyo mga kamarites. Alam nyo kamarites, yung sa post na yun, nanggigil talaga ako ba? Yung high blood ako talaga ba? Sinisisi yung mga Katoliko na siyang dahilan ng pangyayari kung bakit nililindol o binabalikan ng mga sakuna ng taga Cebu. Grabe no? Kung kami yung mga Katoliko yung sinisisi nyo, bakit nadamay pati yung hindi Katoliko? Tanong ko lang, bakit? Bakit? Bakit, oy? Ha? Bakit? Diba? So, wag mong isisi. Kasi, kapag magsisi kayo, wala kayong valid na rason, wala kayong enough na rason kung bakit nangyari ang mga ganyang bagay, no? So, wag mong isisi, ha? Kanya-kanya kayo ng relihiyon at paniniwala. No? Ang importante, magsimba man tayo o hindi, magsimba tayo o hindi, kung ano yung nasa puso natin, yun yung totoo, yun yung paniwalaan ng ating Panginoon, at yun yung dapat na maligtas. Yun yung dapat makita ng ating Panginoon, kung ano yung nasa puso natin, kung ano nasa isip at puso natin, kung totoong tao tayo o hindi. Yun lang yung importante. Kung totoo tayo mag-pray, kung hindi tayo plastic, ganun lang. Walang silbi yung mga relihiyon natin o kahit anong relihiyon. Kung yung pag-pray natin ay hindi totoo, ay magpaka-plastic tayo ay hindi totoo, ay wala pa rin kwenta. Kung binabasa na tayo natin sa ganyan, ha? Dapat binabasa natin sa kung ano yung nasa loob natin, ano nasa puso natin. Yun yung importante at dapat na makikita ng Panginoon. Huwag kayong judgmental lang, hindi kayo Diyos. So mga kamarites, tanong ko lang, ano yung mga natutunan ninyo at naging lesson learned o naging aral sa mga pangyayari ito? Comment nyo nga kung ano yung natutunan ninyo at kung ano yung maganda o masamang nangyari o magandang na aral na natutunan at napupulot ninyo. So, salamat sa inyong panonood at pakishare na ngayon sa aking video kung nagustuhan ninyo. Paki-follow, like, and share. So, yan lang po. Maraming salamat.